What to say, Lord, it's you gave me a life and I can explain just how much you mean to me now that you have saved me, Lord. Give all that I am to you, that every day I can be a light that shines your name. Every day, Lord, I learn to stand up on your word, and I pray that I might come to know you more, that you would guide me in every single step I take, God. Every day I can be a light unto the world. Every day it's you I live for. Every day I'll follow after you. Every day I'll walk with you, my Lord. Every day, Lord, I learn to stand up on your word, and I pray that I might come to know you more, that you would guide me in every single step I take, that every day I can be a light unto the world. Every day it's you I live for. Every day I'll follow after you. Every day I'll walk with you, my Lord. It's you I live for every day. It's you I live for every day. It's you I live for every day. It's you I live for. It's you I live for every day. It's you I live for every day. It's you I live for every day. Every day it's you I live for. Every day I'll follow after you. Every day I'll walk with you.
Magandang umaga sa atin mga kasama natin dito sa BBC. Binabati ko ang mga nanonood sa ating live online worship ngayon mula sa BBC Mauay, BBC Plainview, BBC Santa Ana at sa BBC Maybunga at sa lahat ng mga tahanan na nakasama natin ngayon sa ating pananambahan ngayong umaga. Saan man po kayo naroon at saan man kayo naabot ng broadcast na ito, pinabati natin kayo ng isang magandang umaga. Happy Lord's Day po sa bawat isa sa atin. At kung mababati niyo po yung mga kasama niyo sa inyong mga tahanan, sige po, patiin natin ang Happy Lord's Day. Good morning. Salamat at kasama namin kayo ngayon sa ating pananambahan. Kaya sa ating lesson ngayong umaga, ay pagpapatuloy natin yung ating serye na pinamagatan nating Encounters with Jesus. Bago ng-Easter ay pinag-usapan natin yung mga karakter na natagpuan si Jesus bago siya pinako sa krus, mamatay at ilibing. Ngayon naman sa patuloy ng ating serye ay mga tao naman, mga karakter mula sa Bible na natagpuan si Jesus matapos siya magbangon sa mga patay. At ngayong umaga, makikita natin yung kwento natin sa Luke chapter 24 na ito ay hapon ng Easter Sunday. At merong dalawang disipulo, dalawang tagasunod ni Jesus. Sila ay hindi kasama doon sa 12, but they were disciples and followers of Jesus na naglalakbay sila. At dito natin matatagpuan ang ating kwento ngayong umaga. Nung simula, ay hindi nila nakilala si Jesus, pero sa kalaunan, nabuksan ang kanilang mga mata para makilala si Jesus at mabago ng lubusan ang kanilang buhay. Yung ating lesson ay pinamagatan natin ang eye-opening encounter. Pagka siguro sinabi sa inyo ng isang bagay o isang experience o karanasan ay eye-opener, ano kaya pumapasok sa isip niyo? Isang bagay o isang karanasan na nagbibigay sa inyo ng bagong perspektiba. May mga katotohanan kayong natatagpuan dahil sa pangyayaring yan o sa bagay na yan at naiiba ang inyong pananaw. Ganitong naranasan ng dalawang disipulo na naglalakad at naglalakbay ng hapon ng linggo na yan. Kaya samahan niyo po akong basahin ang passage ng scripture nito galing sa Luke chapter 24 at magsisimula tayo sa talatang 13. Ganito po ang simula ng ating kwento sa umaga ito. Nang araw din yun, may dalawang alagad na naglalakad papuntang Emmaus. Isang layong may 11 kilometro ang layo mula sa Jerusalem. Pinag-uusapan nila ang mga pangyayari. Habang sila'y nag-uusap, lumapit si Jesus at nakisabay sa kanila. Ngunit siya hindi nila nakilala na para bang natatakpan ang kanilang mga mata. Tinanong sila ni Jesus, "Ano ba ang pinag-uusapan ninyo?" Tumigil silang nalulumbay. At sinabi ng isa sa kanila na nagngangalang Cleopas, "Ikaw lamang yata ang dayuhan sa Jerusalem na hindi nakakaalam sa mga pangyayaring katatapos lamang maganap doon." Ano mga pangyayari? Tanong ni Jesus. Sumagot sila, tungkol kay Jesus na taga Nazaret, isang propetang makapangyarihan sa salita at gawa, maging sa harap ng Diyos at ng mga tao. Isinakdal siya ng aming mga punong pari at mga pinuno ng bayan upang mahatulang mamatay at siya'y ipinako sa krus. Siya pa naman ang inaasahan naming magpapalaya sa Israel. Hindi lamang yan, 3 araw na ngayon mula nang mangyari ito. Nabigla kami sa ibinalita ng ilan sa mga babaeng kasamahan namin. Maagang-maaga raw silang nagpunta sa libingan at hindi nila natagpuan ang kanyang bangkay. Nagbalik sila at ang sabi, nakakita raw sila ng isang pangitain. Mga anghel na nagsasabing si Jesus ay buhay. Pumunta rin sa libingan ang ilan sa mga kasama namin at ganoon nga ang natagpuan nila. Ngunit hindi nila nakita si Jesus. Sinabi sa kanila ni Jesus, "Kaya hangal ninyo, kay kukupan ninyong maniwala sa lahat ng sinasabi ng mga propeta.
Hindi ba kailangan ang Kristo ay magtiis ng lahat ng ito bago siya pumasok sa kanyang kaluwalhatian? At ipiniliwanag sa kanila ni Jesus ang lahat ng sinasabi sa kasulatan tungkol sa kanya, simula sa mga aklat ni Moises hanggang sa mga sinulat ng mga propeta. Malapit na sila sa nayong kanilang pupuntahan at si Jesus ay parang magpapatuloy pa sa paglalakad. Ngunit siya'y pinigil nila. Tumuloy ka muna rito sa amin. Palubog na ang araw at dumidilim na, sabi nila. Kaya sumama nga si Jesus sa kanila. Nang siya'y kasalo na nila sa pagkain, dumampot siya ng tinapay at nagpasalamat sa Diyos. Pagkatapos, pinagpira-pira si iyon at binigay sa kanila. Noon nabuksan ang kanilang mga mata at nakilala nila si Jesus. Subalit siya'y biglang nawala sa kanilang paningin. Nasabi na sa isa't isa, kaya pala nag-aalab ang ating puso habang tayo kinakausap niya sa daan at ipinapaliwanag sa atin ang mga kasulatan. Agad silang tumayo at nagbalik sa Jerusalem. Narat na nilang nagkakatipon doon ang 11 at ang ibang kasamahan nila. Sinabi ng mga ito sa dalawa, totoo nga, palang muling nabuhay ang Panginoon. Nagpakita siya kay Simon. At sinalaysay naman ng dalawa ang nangyari sa daan at kung paano nila nakilala si Jesus nang paghati-hatiin ito ang tinapay. So ito ngayon ang ating kwento ngayong umaga, isang karanasan ng dalawang disipulo kung paano nila na-encounter si Jesus at kung paano nila lubusan ito nakilala at nabago ang kanilang buhay. Siguro tayo sa ating mga buhay, may kanya-kanya tayong pagkakilala kay Jesus. Yung iba sa atin ay hindi siya lubusang kilala lang siya sa pangalan. O marahil ang iba sa atin, akala na natin ay kilala na natin si Jesus. Katulad ng dalawang ito, na akala nila ay lubos nilang kilala si Jesus, pero sa pagtagal ng panahon o pag-uusap nila, nalaman nila na kulang pala ang pagkakaunawa nila at pagkakakilala nila kung sino talaga si Jesus. Dalawang prinsipyo siguro ang makikita natin dito sa ating nabasa kwento. At ang una sa prinsipyo na ito ay ganito. Our vision of Jesus can be blurred. Our vision of Jesus can be blurred. Ang ating pananaw, pagkakakilala at pagtingin kay Jesus ay maaaring maging malabo. At hindi talaga natin siya kilala pala. Akala natin ay malinaw ang tingin natin sa Kanya. Ngunit ito tayo pala ay nalalabuan at naguguluhan. Balikan natin yung dalawang talata sa ating nabasa. Chapter 24, verses 15 and 16. Ang sabi, habang sila'y nag-uusap, lumapit si Jesus at nakasabay sa kanila. Sabi sa verse 16, ngunit siya hindi nila nakilala na para bang natatakpan ang kanilang mga mata. At madalas siya ng malungkot na katotohanan na marami sa atin ang natatakpan. O hindi natin pala talaga lubusan pang kilala si Jesus. Ang ating pagtingin o pananaw kay Jesus ay maaring mapalabo ng unang-una, our vision of Jesus can be blurred by despair. Napag-usapan natin last Sunday tungkol sa despair o yung kawalan ng pag-asa. Sabi sa verses 17 and 18, ganito, no? Tinanong sila ni Jesus, ano ba ang pinag-uusapan ninyo? Tumigil silang nalulumbay. Sa tanong ni Jesus, napatigil sila at siguro kitang-kita sa mga mukha nila yung paglapis na pagkalungkot. No? Tumigil silang nalulumbay at sinabi ng isa sa kanila na nagngangalang Cleopas, ikaw lamang yata ang dayuhan sa Jerusalem na hindi nakakaalam sa mga pangyayaring katatapos lamang maganap doon. No? Dito nakita natin yung lubos na pagkalungkot, lubos na pagkalumbay at madalas pagka tayo ay nalulungkot, nawawala ng pag-asa, ay lumalabong ating paningin at pagkilala
kay Jesus. Siguro ngayon ay marami sa atin dumadaan sa kalungkutan, kalumbayan, kawalan ng pag-asa, at para bang napakalayo ng ating Diyos at ng ating Panginoon. At yan yung isa sa mga nagpapalabo ng ating paningin o pananaw kay Jesus. Pero katulad ng isang aral natin, nung isang linggo, na tayo ay binigyan na ng pagkakataon ni Jesus na maging malaya sa despair, maging malaya sa kawalan ng pag-asa. We can be free from the grip of despair. So that's the first thing, yan ang unang bagay na maaaring magpalabo sa atin ng ating pagkakilala o pananaw natin kay Jesus, ang ating kawalan ng pag-asa o despair. Pangalawa, our vision of Jesus can be blurred by disappointment. Our vision of Jesus can be blurred by disappointment. In Luke chapter 24, verse 21, ang sabi ng dalawang alagad na naglalakbay nito, sabi nila, siya pa naman ang inaasahan naming magpapalaya sa Israel. Hindi lamang iyan, ikatlong araw na ngayon mula nang mangyari ito. They were very disappointed. They were hoping, umaasa sila na ito na, siya na yung tagapagligtas, siya na ang Mesiyas, siya na ang Kristo. Pero sabi nila, siya yung inaasahan namin na magpapalaya sa amin, to be our deliverer. Pero namatay siya. At ang sabi na, hindi lamang yan. 3 araw na siyang patay at hanggang ngayon ay wala kaming balita. Ang ating pagtingin at pagkakilala kay Jesus ay maaring mapalabo ng ating mga disappointments. Umaasa tayo na mangyayari ang isang bagay o makukuha natin ang bagay nito pero tayo ay nadi-disappoint. At siguro umaasa tayo na nung nakaraang linggo, makakalabas na tayo, pero na-extend yung ating ECQ. Marami sa ating na-disappoint. Pagdating ng April 30, umaasa na naman tayo. At kung mangyayari man o hindi, sana yung disappointment hindi magpalabo sa atin ng ating pagkakakilala kung sino si Jesus sa ating buhay. Pangatlong bagay, na maaaring magpalabo ng ating pananaw o paningin patungkol kay Jesus ay ang tinatawag nating doubt. Our vision of Jesus can be blurred by doubt. Yung pagdududa. Sabi sa talatang 22 hanggang 24, nabigla kami sa ibinalita ng ilan sa mga babaeng kasamahan namin. Maagang-maaga raw silang nagpunta sa libingan at hindi nila natagpuan ang kanyang bangkay. Nagbalik sila at sabi, nakakita raw sila ng isang pangitain. Mga anghel na nagsasabing si Jesus ay buhay. Pumunta rin sila rin sa libingan ang ilan sa mga kasama namin at ganoon nga ang natagpuan nila. Ngunit hindi nila nakita si Jesus. Meron na silang napakinggan na balita, magandang balita, na si Jesus ay wala sa libingan at siya ay buhay, pero nagduda pa rin sila. At ang namumutawi sa kanang isipan, hindi nila nakita si Jesus. At pagka ang pagdududa na ang gumanod sa ating isipan at sa ating puso, maaring lumabo rin ang pagkakilala natin kay Jesus at ang pagtingin natin sa Kanya. Si Jesus ay hindi lamang isang kaisipan, hindi lamang isang magandang pakitain, o isang nilalang na gusto na maaari natin gayahin o iduluhin, kundi si Jesus ay realidad, siya ay totoo, siya ay Diyos na nagkatawang tao, namatay para sa atin, nilibing, ngunit nagbangon sa mga patay, at hinahain niya ang sarili niya sa atin bilang Panginoon at tagapagligtas natin. Kaya kung hindi natin siya lubusang makita at makilala, meron namang kaparaanan. Our vision of Jesus, and this is our second point for this morning, that our vision of Jesus can be corrected. Para bang malabo ang mata mo at pupunta ka sa isang doktor sa mata at
mag-undergo ka ng isang eye surgery para baguhin at ayusin ang ating mga paningin. No? So our vision of Jesus can be corrected. How can our vision be corrected? No? Unang-una, our vision of Jesus can be corrected as we comprehend the Scriptures. Habang patuloy nating naunawaan ang mga salita ng Panginoon. Sabi sa talatang 25 ng ating binasang mga talata, sinabi sa kanila ni Jesus, "Kay hahangal ninyo." At siguro nung sinasabi ni Jesus to ay hindi may kasamang pagmamahal sa kanila, hindi lang pagkakastigo, kundi may halong pagmamahal na sinabi, "Kay hahangal ninyo, kay kukupat ninyong maniwala sa lahat ng sinasabi ng mga propeta. Hindi ba't kailangan ang Kristo ay magtiis ng lahat ng ito bago siya pumasok sa kanyang kalwalhatian?" At ipiniliwanag sa kanila ni Jesus ang lahat ng sinasabi sa kasulatan tungkol sa kanya simula sa mga aklat ni Moises hanggang sa mga sinulat ng mga propeta. Kaya sa pagpapaliwanag ni Jesus at pagpapakilala niya sa kanyang sarili, nagsimula siya sa mga kasulatan. Mula sa mga sinulat ni Moses hanggang sa mga aklat ng propeta, pinakilala ni Jesus kung sino talaga ang Kristo, sino talaga ang Messiah, at naunawaan ito nila, at hanggang tayo rin ay maunawaan natin ito sa pamamagitan ng pagbabasa at pagkakaunawa natin sa salita ng Panginoon. No? Kaya ito sa talatang 45 o verse 45, nabanggit dito, binuksan ni Jesus ang kanilang pag-iisip upang maunawaan nila ang mga kasulatan. Kaya siguro sa ating sariling kakayahan ay hindi natin maunawaan, pero sa habag at awa ng Panginoon at sa kanyang biyaya, maaari nating maunawaan ang kasulatan at dyan mababago o makukorek ang ating pagtingin o pananaw kung sino si Jesus sa ating mga buhay. Secondly, our vision of Jesus can be corrected as we cherish Jesus' presence in our lives. As we cherish the presence of Jesus in our lives. Sa talatang 28, sabi dito, malapit na sila sa layong kanilang pupuntahan, at si Jesus ay parang magpapatuloy pa sa paglalakad. Ngunit siya'y pinigil nila. "Tumuloy ka muna rito sa amin. Palubog na ang araw at dumidilim na," sabi nila. Kaya sumama nga siya sa kanila. Nung sa kanilang paglalakbay, ay pinapaliwanag ni Jesus ang kasulatan at pinapakilala kung sino ang Kristo at ang Messiah. At habang sila'y papalapit na at malapit na sa nayon at palubog ng araw, sabi ng dalawa, "Dito ka muna, no? Tumuloy ka muna sa amin dahil malapit ng lumubog ang araw. Dito ka muna at manahan ka muna, tumuloy ka muna sa aming tahanan." Para magbabalik yung pananaw natin dun sa isang nasulat sa aklat ng Revelations. Sa Revelations 3:20, ang sabi ni Jesus, "Tignan nyo, nakatayo ako at kumakatok sa pintuan. Kung diringin nino man ang aking tinig at bubuksan ang pinto, papasok ako at kakain akong kasalo niya." Si Jesus ay nandyan sa pintuan ng ating mga puso, ng ating mga buhay. Gusto niyang pumasok pero hindi siya mag-gate crash. Ang gusto ni Jesus ay tayo yung mag-anyaya sa Kanya na tumuloy sa ating mga buhay. At kung papatuloy natin, if we will welcome Jesus in our lives and we will cherish His presence in our lives, mas lalong mababago, makukorek ang ating pananaw kay Jesus at lubusan natin siyang makikilala sa ating mga buhay. Thirdly,
our vision of Jesus can be corrected as we commune with Jesus. As we commune with Jesus, as we develop an intimate relationship with Jesus Christ. Doon sa verse 30 at 31, ganito ang pagkakasulat. Nang siya'y kasalo na nila sa pagkain, dumampot siya ng tinapay at nagpasalamat sa Diyos. Pagkatapos, pinagtira-tira iyon at ibinigay sa kanila. Noon nabuksan ang kanilang mga mata at nakilala nila si Jesus. Subalit siya'y biglang nawala sa kanilang paningin. Nung tumuloy na si Jesus sa kanilang bahay at nagkaroon sila ng pagsasalo, kinuha ni Jesus ang tinapay at ito'y hinati. Doon nila na kilala at nabuksan ang mata nila kung sino yung kasama nila doon pa lamang sa daan at ngayon ay tumuloy sa kanilang bahay. Ang pagkain o ng pagsasalo ay isang intimate na okasyon. Kahit lalo na sa ating mga Asian o sa ating mga Pilipino. Iba yung pagsasalo-salo. Diyan natin pinapakita ang ating pakiisa at ang pagkakaisa natin at ang pagtanggap natin sa ating mga bisita. Kaya tayo, pagka may pumupunta sa atin, inaaya natin kumain, makisalo sa atin. At yun ay nagpapahiwatig na ikaw ay welcome. Welcome ka sa aming tahanan. At gusto naming maging mas lalim pa ang aming relasyon. Mas maging intimate pa ang ating relasyon. So as we continue to develop an intimate relationship with Jesus Christ, habang patuloy natin siya na-encounter, mas lumilinaw naman at nakukorek ang ating pananaw at pagtingin kung sino si Jesus at kung sino talaga siya sa ating mga buhay kung ano ang gusto niyang ialok sa atin. Doon sa pagtatapos ng ating binasa, sa verse 33, ito ang naging reaksyon ng dalawang alagad nung makilala na nila, mabuksan ang kanilang mga mata at makilala nila kung sino yung kasabay nila doon pa lamang sa daan at pinatuloy pa nila sa kanilang bahay na yun pala si Jesus. Ano ang naging unang reaction nila? What was their initial reaction nung malaman na si Jesus pala yung kasama natin? Sa verse 33, ganito ang sabi, agad silang tumayo at nagbalik sa Jerusalem. Kagagaling lang nila doon. No? At nakauwi na sila sa kanilang mga bahay. Pero nung nalaman na si Jesus pala yung kasama namin, agad silang tumayo at nagbalik sa Jerusalem. Narat na nilang nakakatipon doon ang 11 at ang ibang kasamahan nila. Sinabi ng mga ito sa dalawa. So, sino nagkwentong una? Yung mga inabutan nila doon sa bahay. Sinabi ng mga ito sa dalawa, totoo nga palang muling nabuhay ang Panginoon. Nagpakita siya kay Simon. Maalala natin, nung umalis tong dalawa nito galing Jerusalem, lahat sila ay napupuno pa ng pagdududa. Pero dito, ina-assure siya, totoo nga pala. Kung may pagdududa man, nabura. Totoo nga palang muling nabuhay ang Panginoon, nagpakita siya kay Simon. At sa verse 35, sinalaysay naman ng dalawa ang nangyari sa daan at kung paano nila nakilala si Jesus nang paghati-hatiin ito ang tinapay. Makita natin dito yung pagbabahagi ng kanilang mga karanasan as they personally encounter Jesus Christ sa kanilang mga buhay. Sabi ng mga 12 at ibang mga alagad, totoo pala, talagang buhay siya. Sabi naman ng 2 alagad na galing sa Emmaus, oo, naranasan din namin siya. Nakasabay namin sa daan, pinatuloy pa namin sa aming bahay. At ang ating initial reaction pagka talagang nakilala natin si Jesus at luminaw ang ating pagkakilala sa Kanya, hindi yung pagtuturo na mali kung kay Jesus. Minsan ang nagturo sa atin siya isang mabuting guro, mabuting halimbawa, isang makapangyarihang nilalang.
Pero hanggat hindi natin nakikilala ng lubusan sa ating mga buhay kung sino si Jesus, Diyos na buhay, bumaba dito sa lupa, nagkatawang tao para tayo tubusin at ialay ang buhay sa atin para tayo makaranas din ng buhay na walang hanggan, nakapilan siya. Hanggat hindi natin nawanawaan at nakikilala si Jesus kung sino siya, siya ay isang kwento lamang, isang katang-isip, isang pangalan na walang kabuluhan sa atin. Pero pagka ang ating kaisipan, ang ating pananaw, ang ating paningin ay naitama, at tunay na makilala natin si Jesus, at tanggapin natin siya, papasukin natin sa ating buhay bilang Panginoon, tagapagligtas. Ano ibig sabihin ng tagapagligtas? Ililigtas ka sa iyong kasalanan, ililigtas ka sa kaparusahan ng iyong kasalanan, at ano naman yung Panginoon, ibig sabihin siya na yung mangunguna sa buhay mo. Siya na ang boss, siya na ang nasusunod, at siya na ang pinaglilingkuran natin. Pag naging totoo si Jesus, at naging reality si Jesus sa ating buhay, ang unang magiging reaksyon natin ay ipagsabi siya. Ipamalita si Jesus, ipamalita ang magandang balita na totoo si Jesus at siya ay nagliligtas. Siya ay buhay. Panginoon, tagapagligtas, at hindi lang siya kwento, maaring maging totoo rin siya sa iyo at pwede niyang gawin ang mga kamanghamanghang na basa mo, napakinggan mo dito sa mga karakter na nating napag-aaralan. Maaari ding mangyari sa iyo yan at maging totoo si Jesus sa iyong buhay. Sana sa umagang ito ay makilala natin siya ng lubos. Kung tayo ay nalalabuan pa sa paningin, kung sino siya sa pagkakilala natin sa Kanya, sana ngayong umaga maging totoo si Jesus sa ating mga buhay at sa ating mga puso at masabi natin si Jesus ay nasa akin. And I have welcomed Him in my heart and in my life. And now, this life that I live for Him. At siya ang sinusunod ko at pinaglilingkuran ko at kaya ako buhay dahil sa Kanya. And this is the experience of two disciples na noong una ay malabo ang pagkakilala kay Jesus, but when they encountered Jesus and when their eyes were open to the reality of Jesus, their lives were changed. Nabago ang buhay nila at itong pagbabago nito ay pinamalita nila sa iba. Sana ngayong umaga maranasan natin si Jesus at maiparanas din natin siya sa iba. Pagpalain po kayo ng Panginoon at patuloy tayong maging pagpapala sa iba.